Hello mga idol. So magandang araw ulit sa inyong lahat. Andito na naman tayo para i-share sa inyo ang aking mga na-experience dito kay Toyota Vios after ng 1 year. Ayan, nag-isang taon na po ang ating Toyota Vios mga idol. So ngayon andito na naman ako para i-share sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko nagustuhan dito kay Toyota Vios. Ayan, sa mga nagbabalak po na bibili ng Toyota Vios, sana mapanood nyo muna to at sana magustuhan nyo yung video ko. Ito po ay hindi ito po ay honest review po tayo dito kay Toyota Vios after ng 1 year natin na paggamit. So hindi ko na po patatagalin and simulan na natin. Ito po yung unang-una kong nagustuhan dito kay Toyota Vios, yung driving experience natin dito. So dati nakakapag-drive po ako ng Toyota Vios din, na dyan sa kapatid ko naman, old model na siya. Tapos hindi siya CVT, yung traditional na automatic transmission. So meron siyang drive, then low gear number 3, number 2, and then pinaka low gear niya. So dito sa kay Toyota Vios na CVT, hindi mo mararamdaman yung pagpapalit niya ng gear. Talagang pagpiga mo ng na accelerator, aarangkada siya at sisigalpot. Yung experience na pag tinapakan mo yung silinyador, although may delay na kaunti, pero hindi ka mabibitin. Pagka tinapakan mo yung accelerator, napakabilis niya. So yun yung una kong nagustuhan dito, yung driving experience ko dito kay Toyota Vios. Ayan, sinubukan ko siya dito sa long drive at saka dito sa mga straight line. Talagang hindi kanya bibitinin. Ang bilis niya, ang bilis pumikap ng makina at ang bilis niya na mag-accelerate. So yun yung una kong nagustuhan dito kay Toyota Vios. At pangalawa, itong pagka CVT niya transmission. Ayan po, kung paki-correct na lang po ako kung mali. Dito sa sa shifter niya, ayan, dito sa lever niya, may mapapansin po kayong drive, tapos meron ditong positive, negative. I-manual shift natin. Ang tawag po dito is tectonic. Parang tectonic na transmission ata yun. Basta ito yung yung nagustuhan ko sa kanya. Kapag naiinip ka sa pagdadrive, pwede mo siyang i-manual gear kung forward ka or ano ba tawag dito, minus. Yan, forward or magbawas ka. Yan, plus or minus. Pwede kang mag first gear, second gear, third gear, fifth gear, hanggang 6th gear. Ayan, para hindi ka mainip dito sa biyahe, pwede mo siyang i-manual. Ayan mga idol, subukan natin. So ayan, dito tayo sa parking. I-drive natin siya. Ayan, naka-drive. And then manual, ayan, may number 1. Ayan, ito yung pinaka-manual niya. Yan yung mga nagustuhan ko dito kay Toyota Vios. Ayan guys. At ang pangatlong nagustuhan ko po dito kay Toyota Vios is itong ating reverse camera. So yung pong ibang mga sasakyan, wala po siyang reverse camera. Meron siyang reverse sensor. Pero ito, meron itong reverse camera, built-in reverse camera, at meron din siyang sensor. Napaka-useful po ng merong sasakyan na may reverse camera. Kahit na ako na matagal na din sa larangan ng pagmamaneho, is na nagagamit ko siya talaga. Hindi mo na kailangan lumingon pa doon sa likod para makita. And then, ito talaga yung isa sa mga nagustuhan ko, yung may reverse camera. Ayan. Malaking bagay yan sa mga baguhan, lalo higit doon sa misis ko na nagagamit niya yung reverse camera every time na magpa-park siya at every time na nag-aatras siya dyan sa mga parkingan. At ang pang-apat naman po na nagustuhan ko dito kay Toyota Vios is itong ano bang tawag dito? This is side mirror na nag-a-adjust. Ito. Yan, yung side mirror controller niya, yung left and right, pwede mo siyang i-tilt down, i-tilt up. Pwede mo siyang ipasok, labas. Side left and right niya. Yan po, napaka-useful niyan.
every time na magpa-park ako, hindi ko na kailangang anuhin to, yung mga tabihan na pihitin, dahil yung old model ng Toyota Vios is andito sa tagiliran yung mga adjustment niya dito. So ito yung ito yung mga nagustuhan ko dito kay Toyota Vios. Yan, napaka-helpful ng kanyang mga picture. At ang panlima po na nagustuhan ko dito kay Toyota Vios is yung yung compartment. Kung mapapansin nyo yung compartment ng Toyota Vios, lalo't na at ang panlima pong nagustuhan ko dito kay Toyota Vios yung compartment niya. Talagang napakalaki nung space doon sa likod. Pero nyo, kasya yung maleta, kasya yung mga gamit ko. May mga power tools din po doon sa likod. May vacuum cleaner. Bali nung nagpunta kami ng Mindanao, punong-puno yung likod ko. Tapos akala ko hindi magkakasya yung mga gamit namin. So nagkasya talaga siya, guys. Napakalaki ng compartment niya. Unlike doon sa ibang mga sedan na drive ko din, guys. Ito po ang pang-anim na nagustuhan ko dito kay Toyota Vios ay itong sound system dito sa loob ng sasakyan. Talagang napakaganda, kahit na yung bass niya, yung sound system nito, ang lakas. Pagka binolyo mo talaga parang nagdi-disco. Ayan, napakaganda ng sound system nitong Toyota Vios. Tsaka yung compact niya, hindi siya basag. Ayan, guys. Pang-anim yan sa mga nagustuhan ko dito kay Toyota Vios. At ang pampito na nagustuhan ko dito kay Toyota Vios, punta naman tayo sa labas. Ito naman yung kanyang ground clearance. So meron siyang 135 mm na ground clearance, which is good na siya sa kategory na sedan. Ayan, kapag napapadaan ako doon sa mga medyo lubak, tapos may mga malalalim, so hindi ko iniisip na lalapat yung ating pang-ilalim, guys, kasi nga sa sedan na category, si Toyota Vios ay mayroong 135 mm, which is good na para sa mga sedan. At ang last na nagustuhan ko dito kay Toyota Vios is yung kanyang looks. Ayan, bali po bago kami bumili ng sasakyan, talagang kinonsider namin yung kulay itim. Medyo mahirap siya i-maintenance dahil nga pagkakalinis mo magabok. Ayan, pero napakaganda naman siyang tingnan. Yun ay sa akin, ewan ko lang sa iba. Yan, si Toyota Vios, kahit na may mga nagsasabi na pang taxi, okay lang yun, at least matibay. So yung sigurista tayo, bumili tayo ng mura pero matibay, mabilis, at saka gamit na gamit. Ayan, yan yung nagustuhan ko kay Toyota Vios. Ang ganda ng tindig. Although wala pa akong ina-upgrade dyan. So para basic lang, stock lang ito, wala pa akong na-upgrade. Yan, napakaganda ng tindig para sa akin, guys. So sana nagustuhan nyo yung mga nagustuhan ko. At punta naman tayo doon sa mga hindi ko nagustuhan. Yan po, sa mga nagbabalak bumili ng Toyota Vios, ito po yung mga nagustuhan ko kay Toyota Vios. And then dito naman po tayo sa mga hindi ko nagustuhan kay Toyota Vios. Unang-una is ito, yung kanyang aircon. Sorry, hindi siya aircon, dito lang siya sa tagiliran ng aircon. Ano bang tawag dito? Ito, aircon vent yata ang tawag dito. Ito okay to. Malakas yung yung aircon niya, malakas yung buga ng hangin, ng lamig, okay siya. Pero pagdating dito sa tagiliran, napakahina. Although depende rin siguro sa setting ko. Itong setting ko is mababa lang, lagi siyang number 1, tapos nakaganyan. Yung thermostat niya parang nasa number 2 lang. Ito naman siguro kaya ito mahina, kasi nga yung old model nito is malakas. Dito sa side mirror nagpa-fog, so hindi mo na makita yung side mirror. So ito yung dati, yung Toyota Vios, malakas yung air vent niya dito. Yan, halos pantay siya dito sa kabila, sa sentro. Ayan. So ito yung unang-unang hindi ko nagustuhan. Pero goods naman siya dahil nga mababa lang yung settings ko. And yun nga, kino-consider niya yung moisture dito kung malakas yung aircon. Ayan.
And pangalawa na hindi ko nagustuhan dito kay Toyota Vios is itong ano, wala siyang auto fold ang side mirror. So kailangan mo pa siyang ibuksan tapos igaganto mo siya. Ayan. Which is time consuming siya, guys. Ayan. Tsaka every time na magpa-park ako sa mall, sa mga parking, kailangan ko pa siyang i-fold. Wala siyang auto fold. Yan po yung hindi ko nagustuhan dito kay Toyota Vios. Wala siyang auto fold. Although basic lang naman, pero malaking bagay kung meron siya dito controller. Yung ipo-fold mo lang, auto fold. Ayan. And then pangatlo na hindi ko nagustuhan dito kay Toyota Vios, ito. Ano bang tawag dito sa ano na yan? Ayan guys, medyo malaki. Dahil nagkakaroon ako ng blind spot. Minsan kinakailangan ko pang umusod na ganyan para lang makita yung tagiliran kung meron ba akong tatamaan or wala. Ito malapit sa sa driver. Itong part na to, guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Ayan. Yan yung pangatlo sa hindi ko nagustuhan kay Toyota Vios. Ang hindi ko pa nagustuhan dito kay Toyota Vios yung rear suspension niya, guys. Parang malambot siya. Hindi ko lang alam kung ito lang sasakyan ko yung malambot o yung suspension. Hindi naman siya totally lambot na lambot. Kapag meron kang karga na siguro capacity, medyo na siya, yuk-yuk ng kaunti. Hindi naman siya lumalapad, hindi naman siya tumutukod, pero mukha siyang yuk-yuk. Alam niyo yung yuk-yuk, yung mababa yung likod. Ayan, siguro kailangan ko magpa-adjust ng suspension. Pero stuck pa lang tayo, guys. Nasa stuck pa lang tayo, wala pa tayong ginagalaw. Tsaka kung maaari, ayaw kong gumalaw dito sa sasakyan, wala akong gagalawin. So yun lang, guys. At ang pinakahuli sa ayaw ko na sa Toyota Vios, hindi lang sa Toyota Vios, siguro sa lahat ng mga sasakyan na merong ganitong kulay. Itong ganitong kulay, Toyota Vios. Sobrang maintenance. Maganda siya. Kanina sinabi ko gusto ko siya yung kulay. Tapos gusto ko yung looks niya. Gusto ko yun, guys. Pero ang ayaw ko lang sa kanya yung pag-maintenance ng ganitong kulay itim. Sobrang hirap i-maintain, guys. Biruin nyo, kakalinis lang tapos ang dami ng alikabok. So sa mga nakaka-experience mo ng ganon, pa-comment naman po kung paano yung ginagawa nyo pag-maintenance. Although naka-ceramic coating na siya, para iwas tayo sa kung ano man, basta yun na yun. So guys, pili kayo ng gusto nyong kulay. Kung puti, meron man puti, kaso XE. Pula, yung metallic red, ito black. Ano tawag dito? Metallic black ata to. Basta yun na yun, guys. So yun lang po yung mga hindi ko nagustuhan kay Toyota Vios. Ay, meron pa pala isa. Sabi nila, mahina daw sa ahonan nito si Toyota Vios. Nasubukan ko siya sa ahon, hindi ko pa naman na-experience yung yung nabibitin. Never pa ako naka-experience ng nabibitin, guys. Siguro lagi lang kami ni Mrs. yung magkasama, tapos mga karga namin. Although yung iba kargado, nasa capacity, tapos matarik yung inaahon. So hindi pa ako makapagbigay ng honest review para doon sa mga nabibitin na sasakyan sa mga paahon. So yun lamang po, guys. Ayan, salamat sa panonood, salamat sa mga nagsasubscribe, sa mga nagko-comment, at dito sa palaging nakasubaybay sa ating YouTube channel, sa ating mga ina-upload. So thank you very much, mga idol. Sana hindi kayo magsawa na manood sa aking mga upload videos. Bihira naman ako mag-upload, pero thank you very much. Salamat sa pagsuporta. Ayan, ako po muli, Raymond Mendoza.